Dear Lady Love TV. Desire in Love May Police Officer. Tunghayan na po natin ang 18 bahagi. Umiindak si Niana sa musika habang tawal lang si Jen sa tabi niya. Binigyan uli siya ng babae ng isang bote ng mineral water. Nang may dumaang waflucious na matangkad na lalaki sa kanyang tabi at ngumiti sa kanya, ay gumanti rin siya ng ngiti sa lalaki. Gusto mong sumama sa loob? Tanong nito. She considered. Hindi na ganoong mainit ang pakiramdam ni Niana dahil na-regulate na ng tubig ang epekto ng gamot sa katawan niya. Gusto niya pumasok sa loob ng music room. Nakakapag-isip-isip pa siya. Kaya lang ay para siyang lasing at nakainom ng isang boteng Benadryl, except that she knew exactly what she was doing. Kaya naman pilit niyang kinokontrol ang sarili na huwag gumawa ng mga bagay na pagsisisihan niya. Kapag nawala ng epekto ng ecstasy, gusto niyang kutusan si Jen pero mamaya niya nagagawin kapag lumipas ng happy feeling niya. Are you taken? Untag na lalaki nang uli niya agad itong sinagot. Am I? Gusto niyang itanong sa lalaki. Wala roon si Mark pero pakiramdam niya ay para siyang mag-commit ng adultery kapag sumama siya sa lalaki kahit gaano pa ito kagwapo. Nakagat niya ang kanyang labi. I am. Okay. Nakangiting sagot nito pero parang ayaw pa rin umalis. Pwede namang sumayaw lang tayo kung okay lang sa'yo. And nothing serious. Charming talaga ang lalaki. Kalbo ito, moreno, matangkad at maganda ang katawan. Kamukha nito si Will Devon ng Pinoy Big Brother. No wonder, nahihirapan siyang tumanggi sa lalaki. Napasulyap siya kay Jen. May rule kami rito. Walang pilitan. Kung ayaw mo, hindi ka pwedeng pilitin. Or else, ikikick out ang namimilit at ibaban dito. Sabi nito. Tumango ang lalaki. Kilala ako ni Jen. Tinanguan siya ng babae. Steve. Si Niana. Niana, si Steve. Pakilala ni Jen sa kanila. Mukhang hindi naman siya pipilitin ni Steve kung talagang ayaw niya. Pero natagpuan na lamang ni Niana ang sariling pumapayag na makipagsayaw sa lalaki. Hindi siya nagprotesta nang hawakan nito ang kamay niya at saka siya inakay papunta sa entrance ng music room. Huwag kang bumitiw sa kamay ko para hindi tayo magkahiwalay, okay? Sabi pa ni Steve sa kanya bago sila pumasok. Gosh, ayoko nga magkahiwalay sa'yo. Gusto niyang sabihin sa lalaki. Tumango na lang siya. Cowboy, take me away. Fly this girl as high as you can into the wild blue. Set me free. Oh, I pray. Namalaya na lamang ni Niana na sumasabay siya sa kanta ni Dixie Chicks na siyang pumapailan lang sa paligid. Parang nabasa ni Steve ang kanyang isip. Ngumiti ito bago siya tinangay mula sa nagkukumpulang mga tao. Tinahak ni Mark ang beach hanggang sa marating niya ang outside wall ng bahay na kinaroroonan ni Niana. Sa obserbasyon niya kanina, parang hindi naman ganoon kahigpit ng security sa loob, lalo na sa likuran. Kung magiging maingat lang siya ay makakapasok siya sa gilid ng bahay, kung kaya niyang akyatin ang lampas sa 8 talampakang bakod. Sinagot niya ang tawag ng mga kaibigan ng mag-vibrate ng kanyang cellphone. Si Warrior ang caller. Ito ang lookout nila mula sa itaas. Nakapwesto si Warrior sa telescope sa veranda ni Ace at siyang nagbibigay ng hudyat kung safe na siyang talunin ng bakod. Kin, sabi ni Mark. Sandali lang. Nandoon pa si Ace sa harap. Sabi ni Warrior. Hintay na lang nating pumunta roon ng ibang bantay. Sina Ace at Chu ang ginawa nilang decoys. Ang dalawang lalaki ang magtatanong sa labas ng gate at mag-i-inquire kung paano makapasok. If worst came to worst, baka sakaling mabribe ni Ace sa mga gwardya at papasukin ng mga ito. Pumesto ka 3 meters to the right. Mark, utos ni Warrior sa kanya. Bilisan nyo, may 3 minuto kayo bago bumalik ang gwardya. Mabilis silang pumesto ni Don. Pinagsalikop nito ang mga kamay at pinatuntong siya loon. Ginawa niyang stepladder ang magkasalikop na kamay ni Don. Kumapit siya ng higpit sa gilid ng pader na may steel spikes at saka inakyat ang bakod. Putya, magjeta ka tol. Ang bigat mo. Reklamo ni Don. Lampa ka lang kamo. Shit, muntik pang sumagi ang crotch niya sa isang spike. Hindi pa siya nakakapagpunla ng binhi ay magiging instinct na agad ang kanyang lahi. Itinulak ni Don ang kanyang paa, paakyat, kasabay ng paghila niya sa kanyang katawan. Salamat sa slip-resistant shoes niya. Nakatungtong siya sa bakod at nakatalo ng walang aberya. Napangiwi si Mark nang buntik nang tumiklop ang kanyang mga tuhod.
Pagbagsak niya sa likod ng 3 decorative palm trees. Either tumatanda na siya o kulang lang sa exercise. Napapalatak siya. Definitely, kulang lang sa exercise. Napapangiting sabi niya sa isip. Lumingon siya para i-check kung may paparating na tao. Na makita niyang walang tao, ay mabilis na dumiretso siya ng tayo at pinuntahan ang nakabukas na pinto na naroroon sa likod bahay. Hindi katulad ni Niana na mesmerize sa mga nagagalawang glow sticks at lights. Focus sa mga mata ni Steve at mukhang hindi rin ito laseng. Hinila niya ang manggas ng suot nitong t-shirt. Palagi ka bang pumupunta rito? Tanong niya. Bahagyang yumuko si Steve para marinig siya. Ngumiti ito. Oo, twice a week ang event dito. Tuwing Tuesday and Saturday. Nandito ka twice a week? Manghan tanong niya. Nagkibit balikat ang lalaki. Kung may time din lang, I come here. Wala ba itong girlfriend at mas gusto nito ang ganoon? No strings attached? Sa bagay, sino nga bang aayaw dito? Sa itsura ni Steve, nakakapanghinayang kung may girlfriend ito. Okay lang ba kung hawakan kita rito? Tanong na lalaki sabay lapat ng isang kamay sa kanyang balakang. Tumango si Niana at hinayaan itong humawak sa kanyang balakang habang patuloy sila sa pagsasayaw. Inilapat din niya ang kanyang kamay sa dibdib ni Steve dahil iyon lang ang abot niya. Siguro ay kasintangkad ito ni Mark. Sa lapit nila sa isa't isa ay naamoy niya ang mabining amoy ng cologne nito. It was nice, pero ipinapaalala lang niyon sa kanya na hindi nagko-cologne si Mark at gustong-gusto niya ang natural scent ng binata at ang ginagamit nitong sabong pampaligo. Kung sana lang ay si Mark ang naroroon, ang sarap sigurong humilig sa dibdib nito. Sino kasama mong pumunta rito? Tanong ni Steve na bahagyang nakayuko pa rin. Sa ingay ay hindi sila magkarinigan kung hindi sila magsisigawan. Kaibigan ko, sagot niya. Isinama niya ako, tapos bigla niya akong iniwan. Ang sabi ni Jen baka raw sumama sa boyfriend niya. Okay. Basically nag-iisa ka ngayon. Tumataguntong na sabi naman ni Steve. May pilyong ngiti sa mga labi. But you're taken. Why is that? Dahil ang sabi ni Jen kapag ayoko makompromiso. Yun daw ang sabihin ko. Katwiran niya. It was really cute. Anak ka ng tokwa, Mark. Bakit ba nainlove agad ako sa'yo? Tumaas ang isang kilay ng lalaki. Hindi dahil may boyfriend ka na? Ngumisi lang si Niana bilang sagot at saka iniba ang usapan. Paano ba nakapunta ang mga tao rito? Exclusive na exclusive yata ito Ang ibig mong sabihin hindi mo talaga alam? Panghan tanong ni Steve. Sumama ka lang talaga sa kaibigan mo? Tumango si Niana. Bahagya siyang nahilo dahil parang gumuguhit sa ere ang mga ilaw sa kanyang paningin. On the other hand, nawala ang pananakit ng muscles niya. Kumapit siya sa braso ni Steve at nagpatuloy sa pagsasayaw. By invitation only, sabi nito sa tapat ng kanyang tenga. Kung may kaibigan ka, pwedeng sumama. Kung minsan nagbibigay sila ng invite sa mga bars. Pero piling-pili lang ang mga iniimbitahan at pinapapasok dito. May prerequisite? Tanong niya. Ngumisi si Steve. You have to be good-looking, open-minded, daring and willing to do just about anything. Pero bawal ang basag ulo, alam mo yun? Kaya pala wala akong makitang pangit. Napapangiting sabi niya. Kung hindi man sobrang gwapo at maganda ay average-looking na may K ang mga tao roon. May ibang nagpipilit talaga makapasok dito nang walang invite. Pero dapat may pambayad ka. Pagkakakwento pa ng lalaki. Manghang-mangha siya. Magkano? I'm not sure. Nagkibit balikat na sabi ni Steve. Pero mahal. May mga iba rito na nagtatrabaho kumbaga. Nanlaki ang mga mata ni Niana. Nang tumango ito ay nagkaintindihan sila. Ang ibig sabihin may mga professional call girls at call boys talaga roon para sa mga gustong makabingwit ng malaking isda na walang kahirap-hirap. May bayad ba mga kwarto rito? Ngumisi si Steve. Bakit? Gusto mong umarkila? Tinampal niya ito sa dibdib. Ikaw ha? Biro lang. Tumawa naman si Steve habang patuloy pa rin sa kanilang pagsasayaw. Oo, may bayad yung mga rooms. Ang drinks and food ay complimentary ng mga may-ari. Wow, yun lang ang tanging nasabi ni Niana. Hindi pa siya nakakapunta sa lugar na katulad niyon na parang exclusive club at high-class bordelyo in one. So dyan kaya, madam doon. Hindi niya namalayan kung ilang kanta na ang natapos habang nagsasayaw sila ni Steve nang bigla nilang maalala si Ana. Napasulyap siya sa kanyang relo. Pasado 10:00 na.
Papatayin talaga sila ni Mark lalo na kapag napansin nitong nakatirira siya ng ecstasy. Kahit hindi naman niya sinasadya yun. Kailangan ko nang hanapin si Ana, sabi niya kay Steve. Basang-basa na siya ng pawis. Ubos na rin ang mineral water niya. Si Ana yung kaibigan mong nang iwan sa'yo? Napamaang na tanong nito. Si Ana yung kaibigan? Yeah, tumango si Ana. Gabi na, kailangan na naming umuwi. Maaga pa naman Himing nagpo-protest ng wika naman ni Steve. Nakahawak pa rin ito sa kanyang balakang. Sayaw-sayaw ka muna. O kaya i-text mo na lang siya. Sabihin mong nandito ka sa itaas para umakyat na lang siya kapag tapos na siyang mag-enjoy. Dinala niya yung cellphone ko para hindi raw ako makapag-text. Tumakas lang kasi kami. Ngumiwi siya. At patay kami pag-uwi. Tumakas kayo? Bakit? Strict yung parents mo? Natatawang tanong ng lalaki. Hindi. Ang boyfriend niya. Biglang sagot ng malagom na boses sa tabi nila. Parang tumigil sa pagtibok ang puso ni Niana at naninigas ang leeg na napalingon siya sa may-ari ng boses. Nanlaki ang kanyang mga mata at napangiwi. Mark? Nasaan si Ana? Walang pasakali ang tanong ni Mark. Kay Niana sa pagitan ng pagtatagis ng mga ngipin. Halos hindi ito maibuka ang bibig sa sobrang panggigigil. Hindi ako sigurado. Sumama siya sa boyfriend niya. Iniwan niya ako rito. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Paliwanag ni Niana. Pinigilan niya ang sariling maalumpihit nang tingnan nito ang kamay ni Steve na nakahawak sa kanyang balakang at pinaningkitan siya nito ng mata. Paano ka nakarating dito? Lumipad. Paangil at puno ng sarkasmong sabi ni Mark. Tiningnan nito ng masama si Steve bago muling bumaling sa kanya. Wala ka ba bang planong umuwi? Napaismid si Niana. Kanino ko pa gustong umuwi, Mark? Kaya lang, wala pa si Ana. Muli siyang napangiti. Gusto mo bang sumayaw? Pinukol nito ng masamang tingin ng mga kamay ni Steve. Hindi ka pa ba nagsasawa sa kagigiling? Excuse me lang pare. Singit ni Steve. Bitiwan mo yung girlfriend ko pare. Pigil ni Mark sa anumang sasabihin ni Steve. Hindi nito kailangang manakot. He looked murderous enough as it was. Binitawan siya ni Steve pero halatang hindi nito halatang intimidate siya. Gusto ninyo nang mag-LQ, sumayaw kayo habang nag-uusap. Huwag kayong tumayo lang sa dance floor. Kapag nagkagulo rito, sabay tayong mababan. Wala akong pakialam kung maban kami, sagot ni Mark. Kung ikaw, wala, ako meron. Mahina pero mariing sabi ni Steve. Ipinadala ako ni Kim dito para mag-imbestiga. Kapag nabulilyaso ang cover ko dahil lang nag-LQ kayo, ako ang malilintikan. Napatitig sila ni Mark sa lalaki. Maya-maya ay nagbuga ng hangin si Mark. Tumabi ka. Bago pa makagalaw si Niana, ay nakapalibot na sa kanyang bewang ang mga braso ng boyfriend niya. Napapakapit siya sa isang balikat ni Mark. Sumayaw ka, Brunhilda. Utos nito. Kahit gusto pang magprotesta ni Niana ay sumayaw lang siya, lalo nang hapitin siya ng binata at mapadikit siya sa katawan nito. Gusto niyang naman lambot na naglalambitin kahit mabilis ang music. Tiningnan nito si Steve maya-maya. Ipinadala ka ni Kim kamo? Kailan pa? Nung 1 linggo pa. Nag-cross lang yung investigasyon namin sa kaso ninyo. In-update niya ako tungkol kay Niana kaya lookout ako. Kung sakaling mapadpad kayo rito, sagot ni Steve na sumasayaw na rin muli. Kung gusto mo, i-verify mo pa sa kanya. Tinawagan nga ni Mark si Kim para kumpirmahin ang claim ni Steve. You've cleared. Sabi nito pagkatapos ng phone call. Ngumisi si Steve. Swerte ka at nakita ko si Niana kaninang nakatayo roon sa labas. Tumaas ang isang kilay ni Mark. Bakit? Nakatira yan ng ecstasy. Sabi nito. Napangiwi si Niana na makita niya nagsalubong ang mga kilay ni Mark habang nakatingin sa kanya. Agad nagtaas siya ng mga kamay bilang pagsuko. Hindi ko alam na in-spike ang margarita ko. Promise. Umiling ito at tinitigan siya. Kinagat niya ang ibabang labi. For a second, he looked like he wanted to kiss her. Pagkatapos ay bigla na lang rumihistro ang pagkainip sa mukha ng binata. Kailangan kong mahanap si Ana at ang boyfriend niya. May idea ka ba kung nasaan sila? Pwedeng nasa isa sa mga kwarto sila sa 2nd floor. Pwede rin sa ibang kwarto pa. May basement itong bahay, sagot ni Steve. Napangiti si Niana nang pumesto si Steve sa kanyang likuran at hinawakan siya sa bewang. Para tayo maglalambada na 3. Naniningkit ang mga mata ni Mark sa binata. Huwag mo kong tingnan ng ganyan. Saway ni Steve. Iiwan ko si Niana sa'yo. Hahanapin ko si Ana.
sabi ni Mark. Sasama ako. Protesta niya nang akmang bibitawan na siya ng binata. Hindi na. Dito ka na kay. Nagsalubong ang mga kilay ni Mark. Parang noon lang naalala ng binata na hindi nito kilala ang kausap. Steve. Salo ni Niana. Sabay lingon sa matangkad na lalaking halos nakadikit na sa likod niya. Sa buong buhay niya noon lang siya na-sandwich sa dalawang gwapo. Actually, ang totoo niyan, Steve, ang talagang pangalan niya. Nakangiting pagtatama nito. Svin. Napangiti si Niana habang nakangiti rin ang lalaki. Bagay sa lalaki ang pangalan nito. It sounded tough and cool and smooth. Suabe lang. Nice. Svin. Flashed her a grin and she wouldn't help but smile back. Mark grunted. Sabay ismid. Maiiwan na kita kay Steve. Hoy, sama ako. Nakalabing habol niya sa lalaki sabay ngisi. Yumakap siya kay Mark at sininghot ito. She sighed in pleasure. Huwag mo kong iwan dito. Kanina ko pa gustong mangyakap. Gusto mo bang si Steve ang yakapin mo? Tinitigan siya ni Mark. Kung gusto mong mamatay na siya. Napangiti si Niana. She was feeling giddy. She racked against him and felt him so hard against her belly. Naluloka na yata siya. Lalo pa niyang ine-enjoy ng tuksuhin ito. Kaya nga isama mo na ako eh. Para lang hanapin natin si Ana. Malay mo kung hindi pa yun tapos gumawa ng kamanduhan. Nagtiimbagang si Mark sabay sulyap kay Steve na nasa kanilang likuran. Kung makita natin sila, huwag kang makikialam. Kung nagkagulo, dumikit ka sa akin o kay Steve. Pero huwag masyadong dikit na dikit at pupumpiyangin ko kayo. Huwag kang lalapit kay Ana, okay? Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Bakit? Suspect sa kaso mo ang boyfriend niya. Sagot ng binata. Napaawa ang kanyang mga labi. Pero hindi naman ibig sabihin nun may kinalaman si Ana sa. Tumaas ang isang kilay ni Mark. Pero bigla yatang nawala ang happiness ni Niana sa implikasyon ng sinabi ng lalaki. Kung boyfriend ni Ana ang involved, logically, malaki ang posibilidad na may kinalaman ito sa. Kailan mo pa nalaman to? Kailangan bang ngayon natin pag-usapan to? Naiinip na sabi ni Mark. Bago pa nakasagot si Niana, ay hinagip na nito ang kanyang kamay at inakay siya palabas ng music room. Nilingon nito si Steve. Sumama ka na rin. Kailangan ko ng backup. Okay, bulilyaso na ako nito, sabi ni Steve pero hindi naman nagprotesta at sumunod na lamang sa kanila paglabas. Huwag ka na magreklamo. Kapag nahuli natin si Rolando, sabay lang matatapos ang kaso natin. Paano kung hindi? Tanong ni Steve. Sabay ngiti sa isang babae nag-flying kiss sa lalaki. I'm taken. Umiling si Mark. Kung hindi makakabawi ka pa. Eh ikaw? Curious na tanong ni Niana na hindi pa rin maintindihan ang gustong buong kwento. Mahuhuli ko rin sila, sooner or later. Pagkasabi niyo ni Mark, alam ni Niana na hindi ito nagbibiro. Pasensyahan na lang sa mga taong masasagasaan ng galit ng boyfriend niya. Pero siguradong maaabutan ni Mark sino man ang hinahanap nito.